Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong balita ng ABS-CBN News. Una, pahayag ng isang kongresista na handa daw silang paharapin o isa lang si Speaker Martin Romualdez sa investigasyon sa Kamara kung mapatunayan daw na sangkot. Tapos, gusto nila na kung pwede itigil na daw ang investigasyon sa flood control anomaly, both houses and Senate. Mag-propose daw sila ng joint resolution para tigil na. Bakit? Dahil may independent commission na daw. Papayag ba ang Senado? It's good. Hindi pumayag ang Senado. So dito mo makikita yung independence ng Senado. Kasi gusto nilang ipatigil eh. Bahala na daw ang independent commission. Ano ba yun? Okay, pakinggan natin ito. Balita. At sa mga maanumalyang flood control projects, kahit balak ng ilang kongresistang ipatigil na ang investigasyon ng Kamara dahil may independent commission for infrastructure na ang palasyo. Ayon naman sa isang kongresista, handa silang paharapin sa investigasyon si House Speaker Martin Romualdez kung sabit talaga siya sa issue ng flood control. Tignan mo, kung sabit. RG Cruz. Handa ang Kamara na imbestigahan ang sarili nilang leader, si Speaker Martin Romualdez, kung mapapatunayang sangkot nga sa flood control scandal. Pero thus far, wala pa naman ho eh. No? At yung mga sinalang naman mo namin, talaga naman may mga napangalanan. Di ba? Talaga may mga anomalous projects and transactions. So I think that nuanced distinction needs to be made. When Curly Vizcaya made the mention of names of congressmen, we didn't make active efforts to actually clear their names during the course of the hearing. Pero para sa ilang kongresista, dapat tumigil na. Okay, so doon tayo mag-comment ha. Kasi napakainit ngayon yung issue na binato ni Congressman Barzaga na he has personal knowledge sa alleged involvement ni Speaker Martin Romualdez sa flood control anomaly, kaya nga dapat isa lang siya. Ang dami ng natutuwan, dami ng netizens na nagko-comment na maganda. So itong pahayag ni Congressman Ridon, ano lang ito? Para lang pagbigyan na, yes, handa kaming isa lang, why not? Kailang kung mapapatunayan normal na lang 'yon sa so hindi ako naniniwala nga isasalang nila. Never. Okay, dito tayo sa next issue. Itigil na ang Kamara, itigil na, wag nang mag-imbestiga dahil nga may independent commission. So nananawagan din sila sa Senado na itigil nyo na rin. Pakinggan natin ang balita na yan. Mga investigasyon sa Kongreso, ngayong may Independent Commission for Infrastructure o ICI ang palasyo. Siguro ibigay na lang natin sa kanila ang lahat ng mga kailangan. Kung kailangan nila ng tulong sa amin, I think marami na kaming nakuhang mga ideya kung ano ang dapat naming baguhin o kaya bagong isulong na bagong batas. Hopefully, magkakaroon po ng joint undertaking po yung Senate and the House to terminate the proceedings on flood control corruption. Yun tingnan nyo hopefully magkakaroon ng joint resolution House and Senate to terminate. So ibig sabihin, tatahimik na, papayag ba kayo? Ako, House, yes, i-terminate dahil marami hindi naman lahat maraming matitinong kongresista. Tahimik lang. Kaya lang, dahil ang iba nasasangkot, huwag nyo silang imbestigahan. Pwede. Bigay nyo sa independent commission. But, kung ipatigil ang Senate Blue Ribbon investigation, to me, I do not agree. Dapat ituloy. Kasi, kahit natanggal nga si Senator Marcoleta,
nandyan naman si Senator Lacson, ako may tiwala pa rin ako kay Senator Lacson. So papayag ba ang Senado? Hindi daw. Mabuti na lang at hindi pumayag. Pakinggan natin. At ipasa na po sa Independent Commission ito pong bagay na ito. Sana maisipan na nila to give way dyan sa Independent Commission para maiwasan na yung mga issues of credibility, yung issues ng conflict of interest. Wala namang balak ang Senate Blue Ribbon Committee na itigil ang investigasyon kahit may ICI na. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, paggawa ng batas ang pangunahing pakay ng Senado. Dagdag ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson, hindi naman magbabanggaan ang dalawang investigasyon at ibibigay rin nila sa komisyon ang lahat na makakalap nilang impormasyon at ebidensya. Pero nakukulangan si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa ICI. Anya, ilimitado lang ang kapangyarihan nito. Niwala itong poder na magpataw ng contempt at executive branch lang ang saklaw ng komisyon. It can only recommend actually yung independent commission na yan created by the EO, yung filing of civil and administrative cases in proper agencies and recommend the filing of criminal actions. Sinagot naman ng Senado ang hiling na writ of amparo ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Senador Jingoy Estrada, hindi nagmalabis sa poder ang Senado sa pagpapakulong kay Hernandez dahil dati na silang nagpapakulong sa Senado. Samantala, sinabi naman ni House Infracom Co-Chair Terry Ridon na moving on na sila ni Estrada sa patutsadahan tungkol sa pagiging batchmates nila ni Hernandez. Kapwa na sila nagbura ng mga posts nila sa social media. Tingin ko malaking bagay na ho yung tinanggal po ni Senator Jingoy at nagpapasalamat po tayo dyan. Nagpaliwanag naman si Senator Joel Villanueva sa viral photo nila ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Anya, kuha sa official event ang larawan na kitang sakay sila ni Alcantara sa isang bangka. Base sa kanyang Instagram post, 2021 pa ito kinunan sa inspeksyon ng pumping stations at tulay sa Bukawe, Bulacan. RG Cruz, ABS-CBN News. Okay, so yun na. Handa daw sila, mga kongresista, na imbestigahan si Speaker kung mapapatunayang sangkot. Hindi ako naniniwala doon. Never na sasalang si Speaker Romualdez sa anumang investigasyon. And then, gusto nilang ipatigil na ang investigasyon ng Blue Ribbon? No way. So, yan, magpasalamat tayo sa paninindigan ni Senator Soto and Senator Lacson nga ituloy para malaman ang katotohanan anong nangyari sa maanumalyang flood control projects. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, nagpapatanim tayo o nagbibigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, ug mo ni ang una niyang tanom nga lakatan, namunga na siya. So mo na ni ang saging ni Manoy Boy nga namunga na nga lakatan oh. So namunga na gyud ang among mga lakatan. So kining saging ni Manoy nga ang putoson, walo ni siya ka sipi. Manoy ba? So dagang gyud og bunga og mga dagko pod oh. So putoson para gyud nga sinaw ang iyang bunga. Adi ang melong noy, ibisan yan. Ano ko makahiwal di ang buwan? Ay nagkuto lang ko ada sa pati. So human na gyud sa pagputos. Pakyod kayo sa Ginoo nga nangunod ng akong saging. Ay sige. Ug karon mo na ni ang saging lakatan ni Manoy Iking nga namunga na. So sunod-sunod na gyud ni ang pagpamunga sa among lakatan. So siyam siya ka sipi. So daggang gyud ang bunga sa saging ni Manoy. Ang mga dagko pa gyud ang iya. So karon gisilupin. Mauna ay may sumat sa Ginoo sa pagsuporta sa among pagtanom, ingon man sa nagatan sa YouTube, ang nangunod ang among saging. Oh. Salamat pod. Salamat kaayo. Karon maupod ni ang among saging lakatan nga una namong tanom
nga kadtong wala ginaabunuan apa namunga mo na ni siya. So harbisono na gyud ni siya. So mo na pod ni ang namunga nga among saging lakatan. So kining among saging lakatan kuan na siya kasipi. Kana siya 7. Ning una na nga namunga nga among saging kuan ni siya kasipi 7 gyapon. Salamat kayo sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa YouTube sa pagsuporta sa among pagpananom.